ay tumaas na. Ang mga tindera naman handang-handa na sa inaasahang pagdagsa sa mga mamimili ngayong araw ng mga puso. May live report si Tricia Zafra. Tricia. Igan, maaga palang abalang-abala na rito sa Dangwa Flower Market sa Maynila dahil sa dami ng mga namimili at sa inaasahan pang dadag sa mga mamimili ngayong maghapon, ngayong araw ng mga puso. Handa na ang mga kaakit-akit na disenyo at flower arrangements sa Dangwa Flower Market para pagpilian ng ating mga kababayang mamimili ng bulaklak. Gaya ng inaasahan, Igan, tumaas ang presyo ng bulaklak ngayong araw. 50 hanggang 100 pesos ang kada piraso ng rosas, depende sa kulay, klase at laki. 250 to 350 ang isang dosena ng pink roses. 300 to 350 naman ang pula. Ang arranged na rosas o yung may disenyo na, nasa 500 hanggang 600 pesos ang sandosena. Sa mga sawa naman na sa rosas, meron ding tulips na 90 pesos isang piraso at 1,600 ang isang dosena ng arranged. Sa mga nagtitipid, may half dozens naman na pwedeng bilhin. Magkaganito man, marami pa rin tayong mga kababayan ang di lang handang gumastos kundi maaga ring gumising para makapamili ng bulaklak para sa kanilang mga iniirog. Sadyang dinaryo itong Dangwa Flower Market para sa mas murang mga bulaklak. Mas mura yung saka traditional. Ako ang ka ba ron? Para kanino niyo po ibibigay? Sa kaibigan ko. Mga bili. Kasi mga nakaraan, yung bukay namin na mga ganyan, umaabot na ng 500, pero ngayon 600, 580, ganun. Kasi mahal din kasi ko sa dinadala sa amin. Ano daw nagmahal? Yung mga supplier? Actually, gawa ng mga kasi umuulan-ulan dun, so mahirap talaga alagaan yung mga bulaklak. Siguro dun sa mga nagbabudget, sabihin nyo lang, kasi sa amin, kung ano man yung budget nyo, pwede sa amin. Anyway, ang flowers naman adjustable yan. Pwede natin na-adjust ang price nyo. Ayun naman, affordable. Yung rose, yung pula. Igan, sa mga oras na ito, hindi pa masyadong nagsisikip dito sa Dangwa dahil hindi pa naman gaanong marami yung mga namimili. Pero ayon sa mga tindera, asahan ngayong maghapon, lalo na mamaya mga after lunch at mamayang hapon paglabas sa mga eskwela at sa mga opisina, dadagsa na yung mga mamimili. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Tricia Zafra. Nagulat po live mula sa Dangwa sa Maynila. Sa ibang balita, Department of Justice bumuo na ng isang panel of prosecutors na mag-iimbestiga sa pagpatay sa mamamahayag na si Jerry Ortega. Kasabayan ng panawagan ng byuda ni Ortega na bigyan agad ng katarungan ang pagpatay sa kanyang mister. Matatanda ang binaril si Ortega noong 24 ng Enero sa Puerto Princesa City. Ang itinuturong mastermind ng naarestong suspect na si Rodolfo Edad Jr. ay si dating Palawan Governor Joel Reyes. Mariing itinanggi ni Reyes ang alegasyon at sinabing isang demolition job lamang ito ni Puerto Princesa City Mayor Edward Hagedorn. Pinabulaanan din naman ni Hagedorn ang paratang ni Reyes. Kaugnay po ng balitang yan, makausap natin live dito sa studio si dating Palawan Governor Joel Reyes. Governor Reyes, good morning. Magandang umaga sa iyo, Igan. Magandang umaga sa iyo, Rachel. Mayag nga timprano sa mga kasimanuaga para matay sa timprano nga dyan. Opo, bakit kayo tinuturong utak po rito sa pagpatay kay Doc Jerry? Pakiulit po. Bakit ho kayo ang tinuturong utak sa pagpatay dito kay Doc Jerry? Yun nga ho ang hindi ko maintindihan. Wala naman pong motibo. Kaya una pong sinabi ko, mukha yatang sa mahigit na 23 taon ng aking public service at bago doon, ay hindi man lang po ako nakilala ng aking mga kababayan na naging isang violenting tao. Ngunit alam ko mayroong mga tao sa lungsod ng Puerto Princesa sa lalawigan ng Palawan na identified na mga violente at may mga criminal record pa. Pero itong si Rodolfo Edrad Jr. o Jun Bomar, kilala niyo ho ba siya? Kakilala po natin siya dahil siya po ay dating aide ni Governor Carion at si Governor Carion po ay nagkakasama po kami. Nagulat po ba kayo? Ba't kayo tinuro nitong suspect na ito? Medyo nagulat po tayo sapagkat ang masasabi ko lang po dyan ay medyo sabit lang po yan. Pareho po kaming nawala sa posisyon ni Governor Carion. Pareho pong nagtapos ang aming termino at wala po kaming ginagawa. Kaya wala pong rason na siya ay magtrabaho sa kanya kagaya po ng pinapalabas nila sa media na siya raw po ay naging chief ng aking security. Hindi po yun totoo. Si Doc Jerry ho ba, kamusta yung naging relasyon nyo nung kayo'y nasa pwesto? Magkaibigan po kami yan at ng kanyang pamilya. Siya po ay nakasama ko, dating board member siya.
Siya po ay tumakbo bilang gobernador ng lalawigan ng Palawan, ngunit magkaibigan po kami. At hindi po nagbago. Sa katotohanan po, yung kanyang nakakatatang kapatid, si Councilor Arnel Ortega, ay inaanak ko po yung kanyang anak sa kasal. Yung alkalde po ngayon na si Mayor Jaime Ortega ay dati rin pong nagtrabaho sa akin. At kahit na po yung kanilang kapatid na si John yun, ay napakalapit po sa akin, lalo na po yung late Mayor Totoy Ortega. So wala pong dahilan at motibo na ako po ay idawit dito sa karumal-dumal na krimen na ito. Sa tingin nyo ba may pakana si Mayor Edward Hagedorn dito kasi siya yung kasama nitong suspect? Alam po ninyo, nagtataka na ako. Magmula pa po nung sa poll na unang araw, pangalawang araw, na patay po ang ating kaibigan na si Dr. Jerry Ortega, ay naging spokesman na po si Mayor Ed Hagedorn. Hindi lang po ng pamilya, ngunit ng mga suspects, ng investigador, ng NBI, at hindi lang po yun, napaka-interesado yata niyang masyado dito sa kasong ito na dati-dati naman ay hindi niya ginagawa sapagkat napakarami po mga unsolved crimes sa lungsod ng Puerto Princesa. Kung bibigyan po niyo ako ng pagkakataon, nung namatay po noon at murder, yung dating Vice Mayor Dong Batul ng lungsod ng Puerto Princesa, isa pong matinding kritiko ni Mayor Ed Hagedorn. Hindi po siya nagpakita ng sigasig ng kagaya ng masigasig niya ginagawa ngayon. Yung napatay po si Pastor Padilla ng Karapatan, Pastor Domingo ng Karapatan, hindi rin po siya nagpakita ng ganyan sigasig. Nung eto pong meron tayong recently na mga massacre doon sa lungsod ng Puerto Princesa, yung Python Massacre, na ang sabi ay may kinalaman ng kanyang mga bata, hindi po siya nagsigasig. Lalo na po dito na, sa isang kasama niya na merong nabaril na 3. Napakagaling naman niya dahil niya nakawan daw ang loob ng bahay niya. Ang ibig kong sabihin, paano naman hindi babahiran ng politika? Kahit na itong suspect na sumurrender dito sa Quezon, napakaswerte niya at napakagaling niya sapagkat naniniwala ako sa kakayahan ng NBI, siya pa ang napili na pumunta sa hindi niya jurisdiction, ngunit sa kanya pasusuko. Kaya kung minsan ang tanong ko, magkano ba ang dahilan? Sapagkat tainted na sigurado ang mga affidavit niyan. So si Mayor ho, nasa likod itong demolition job sa tingin nyo, sa inyo? Sino po ba ang nasa likod kung hindi si Mayor Ed Hagedorn? Okay. Maraming salamat po, Governor. Dating Palawan Governor Joel Reyes. At mga panayam din po natin si Puerto Princesa City Mayor Edward Hagedorn. Mayor, good morning. Good morning naman po, Sir. Si Arnold po ito. Igan na lang po, Igan. Kayo po tinuturong nasa likod itong pagkakadawit kay dating Governor Joel Reyes dito sa pagpaslang kay Doc Jerry. Nalulungkot ka po ako sa balita yan kasi magmula po nung mag-umpisa yung kaso, lahat ng nahuli, yung may-ari ng baril, yung nahuli, yung bodyguard, lahat ito, mga tao niya. At siya yung tinuturo. Nagtataka ako bakit ako ngayon ang nagiging suspect dito. Krimen na ito. Yun ang sinasabi niyang naging spokesman ako ng pamilya Ortega. Mali po yan, walang katotohanan yon. At hindi mula nung unang araw ako na yung nakialam. Yan po, mula nung unang araw, nakialam ang NBI at ang PNP. Sila po yung nakahuli rin sa gunman, nakatrace ng baril, nakahuli ng lookout. Puro ho yan sila. For 2 days ang nag-imbestiga niya ng PNP at ang NBI. Ang naging role ko lang po dyan, ay noong gusto na sumurrender mismo, nung isang suspect, si Bumar, na dahil walang tiwala sa lahat ng halos investigating bodies,